ka-farmlat, running water po yan. So, ang ganda po ng view dito mga ka-farmlat. Ito po yung good day mga ka-farmlat. So today, tripping po tayo ngayon. Ang sukat ng property is 4 hectare, 43,875 square meter. Ano po? So bali dito po magmumula yung property sa puno ng talisay na to. So sa ngayon, wala lang mo kasi wala pang sukat yung property. Pero babaybay po yun dyan sa baba. And then ang frontage po nito is 100 square meter more or less. So abot pa po yan dyan. Yan. So ito po yung part na pwede nating buy at the same time pwede rin nating gawa ng parking parking area. So malapad-lapad naman po ito. And so overlooking po ito mga ka-farmlat. So dito part. And so bali pupuntahan po natin yung view po. So bali 2 lane po ito and then malawak na yung kalsada niya. Ito po ay provincial road ng Buena Vista, Quezon. Ayan, 2 lane po yan. And then, ang frontage po ng property is 100 meters, more or less, dito sa kalsada. And so, mahaba po ang frontage itong mga ka-farmlat. And ang nakakatuwa po dito, and so, ito po yung overlooking na view pag nandito ka sa property. And so, ito po yung mabubungaran natin sa umaga. Napakaganda po nitong mga ka-farmlat. Ang disadvantage po ng property mga ka-farmlat is yung frontage na po, hili, pababa, and then, ayan, so, abot dyan pa po yan sa unahan. And so, bali, yung isa baba po yun mga ka-farmlat, nandyan po yung property. And so, sa baba naman po yan, is flat land naman po yung property. So, tara, puntaan po natin. Ayun mga ka-farmlat, bali, doon po tayo galing kayo sa taas. Bali, nandun po yung National Road. And then, dito po yung property. Bali, ito po yung boundary sa baba ng property. And kung mapapansin nyo, may eke siya sa puno ng nyog. So, babaybay po yan dyan. And then, the rest, ito na po yung kabuuan ng property. Ano po? So, bali, nandito po tayo ngayon sa baba. And, hindi ko lang po na video po baba ng property galing sa taas. Kasi, medyo matarik po yung pababa. Kaya, kinat ko na lang. Ayan. So, ito po yung baba ng property mga ka-farmlat. As you can see, nyugan po siya. Ayan. So, halos puno po ito ng puno ng nyog. And then, takaran din po. Ayan. So, yun po yung napakaganda dito. Takaran yung nyog niya. Ayan. So, sa ngayon, napapakinabangan na natin. And then, matagal pa po ito bago i-clearing. Kasi halos takaran pa po ito, kababaan pa. And then, ang good thing po doon, dasig po ito umunga. Ayan. So, sa ngayon, kakakawit lang po nila. Bali, ito na po yung kasunod na namumunga. Ayan. So, opo, bali, nadong po yung kalsada, sa taas niya. Ayan. So, pag nadong ka sa taas, mga ka-farmlat, sa tabi ng kalsada, overlooking po ito. Kitang-kita mo yung view. Ayan. So, ito po yung baba niya, ikutin natin. Ayan, yugan. Ayan. So, ito po nakikita nyo kapantayan na itong mga ka-farmlat. Bali, ito po yung baba ng property. Ayan. So, pantayan po yan and then puno po ito ng puno ng nyog. And dasik. Yan, nakakatawa. So, ang sukat po ng property mga ka-farmlat is 4.3 hectare and 785 square meter. Ano po? So, kulang siya sa 44,000. So, ang sukat po ng property is 43,785 square meter. Ano po? Ayan. So, ang nyog po nito, kung mapapansin nyo po, puno siya. So, ang sabi po ni sir ng mayari, ang nyog po nito ay nasa 1,000 kapuno ng nyog. Opo, more or less, Ayan. And then, dasig po ito mamunga. And so, ang good thing dito mga ka-farmlat, kababaan siya. And then, may mga bago pa pong tanim na nyog. Aside doon sa nabumunga na, so, may kasunod po ito, Ayan, so, ito, pabago na rin po ito. Ayan, so, I think 5 years na po ito, hindi ako nagkakamali. Ayan. So, yan. May mga bago na po, Yan. Isa, possible na rin. Ayan. So, aside sa namumunga na, may mga pasunod po sila na bagong tanim. Ayan. Kaya, punong-puno po ito ng nyog. Na halos wala ding mapaglagan. So, tama-tama lang po yung tanim nila. Hindi masyadong agwat and then hindi rin masyadong putol-putol. Ano po. Ayan. So, bali ito po yung lukaran mga ka-farmlat. So, sa ngayon, medyo sira na po, hindi na nasikaso. Ayan, so ito po yung lukaran nila. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga balat po ng nyog. So pag hina-harvest po yung mga ka-farmlat, tulad nyan, dito po yung iniipon, dito binabalatan, and then dito po siya sinasalang para gawing lukad. Ayan, so yun po yung kalimitang source of income ng mga tao dito sa Quezon. So ang ginagawa po nila, pag may nyugan sila, pag murang nyog, ginagawa po nilang lukad. Ayan. So, ang lukad po dito ay 23 pesos per kilo.
ang lukad po sa ngayon. Ano po? Yan po yung update sa kilo ng lukad. Ayan. So dahil mga ka-farmlat hili yung property, ang pwede natin gawin para madala yung product sa tabing kalsada, so pwede po tayong gumamit ng kabayo or kalabaw para mahila po yung product pa punta sa tabi ng kalsada kasi po medyo hili yung property. And so ito po, nyugan pa rin, halos puno po yan ng nyug kahit hili siya. And so nyugan po ito ano. And so marami po itong mga bagong tanim. And then sa source ng tubig mga ka-farmlat, may bukal po sa property. And then kung mapapansin nyo, may tubo. And so yan po yung source ng tubig nila dito. Ano po? And so ano po yung source ng tubig nila po dito? Bukod sa hose. Opo. Ano po ba ito? Hose po ba yun? Tubig yan. Tubig, opo. So, may tubig yan na bukal. Sa ano, nakatusokin dyan sa ano. May bukal dyan. Nakatusok po yan dyan. Oo. Tapos may bukal. Oo. Okay, maganda. Sa baba. Sa dyan sa tubig. May sapa po ba ito? Mayroon sa baba. Sa baba. Oo. Ito, sapa yan yan. Sapa yan. Tapos wala ka ano, may sapa. Okay. So, ito po ay, dati po ba itong ginawang piggery, ano? May Oo, semento, ano? Mm-mm. So, aside po sa puno ng nyug, ano po yung mga ibang tanim niya? Yan, mga ano, San Fernando, San saging. Fernando, saging, ano pa po, may iba po, may ano po dito, rambutan o Ay, santol? wala. Wala po sa ngayon. Wala. Okay, so videoan ko lang po ito. Ano rito. So, ayun mga ka-farmlat, bukod sa puno ng nyug, may mga puno po ng saging, ano, may mga tanim na siyang saging. And then, ang best po natin dito mga ka-farmlat, kung naghahanap ka ng retirement plan, at the same time, investment na rin, kasi alam mo naman po natin, every year, nagtataas po ang value ng property, lalo na kung tabing kalsada, ano po. And so, lalo na po ito, tabing kalsada, mabilis po magtaas ang value niyan. And so, ito saging pa rin. Kung retirement plan na hanap mo mga ka-farmlat, and so, sakto po ito kasi yung nyug niya, mababa pa. And then, ang the best po natin gawin, dyan sa mga pagitan ng nyug, pwede natin taniman ng santol, lansones, rambutan, kakao, para at least productive po yung property at lahat po ng part may pakinabang. Ano. And so, ito namumuso na, may bunga na mga ka-farmlat. Ayan, pag nag-tripping kayo, saktong-sakto yan, pwede natin iuwi. Ayan. So, ang dami pinagbunutan. Ayun mga ka-farmlat, bali may sapa po dito. Tingnan natin kung kayang makita. Ano? So, yung taas mga ka-farmlat, medyo madamo siya. Pero itong baba, clearly naman, medyo madamo siya pero hindi naman po gubat, ano, kasi mabababa pa naman. Ayan. So, kanina lang mga ka-farmlat, kaya hindi ko na-videohan yung pababa. Kasi, hindi ko kayang bumaba dito na directly papunta sa property. So, ang ginawa ko po, umikot ako sa kabilang property para marating natin to. So, pwede naman po yan direct dyan tayo dadaan. Yun lang, hahawanin natin. Hindi lang po nakadaan kanina kasi medyo masukal yung daan. Kaya umikot po ako. Ayan. So, ito may bukal. May sapa po dito mga ka-farmlat. Ayan, may tubig siya. So, dun sa baba, naririnig ko yung agos ng tubig. So, possible malaki ang sapa dyan. Ayan. So, pupuntahan natin. Ayan, mataba po ang lupa dito kung mahilig ka magtanim. Ayan. So, ayun mga ka-farmlat, ayan, may tubig na po dito. Ayan. So, sapa po yan. Kahit anong init ng panahon ngayon, hindi po yung nakakatihan ng tubig. Yung kagandahan dito mga ka-farmlat. So, may bukal po dito. Ayan, ito yung sapa. Ganda, lino ng tubig. So, hindi ko na itanong kung may talon dito. Possible kasi mga ka-farmlat, pag may gantong bato, sa sapa, possible may mga small yan na poles. May mga talon. Ayan, ganda. Ayan, mini poles. Maliit lang siya. Ayan, mga ka-farmlat, running water po yan. Ayan, so, bababain natin. Ang kagandaan dito mga ka-farmlat, ang tubig dito, kasi ito ay province, malinis po ang tubig dito. Halos wala kang makikita dyan basura na plastic. Ang makikita mo lang din mga ka-farmlat na basura, ito yung dahon ng nyog, at saka ito yung dahon po ng puno. Ano? So dito wala kang makikita basura na plastic. Yan, so malinis po ang tubig dito, bukal. Yan, so yung napakaganda. Yan mga ka-farmlat, pwede natin ito i-develop. Sa baba niyan, pwede tayo maglagay din ng mini pool.
Kasi running water naman po ito, ano. Ayan, kasi mga ka-farmlat, last may naging buyer po kami na nakabili ng poles. So yung sa taas niya, mini poles lang, ang ginawa niya, kinukaya niya sa baba, nilagyan niya ng swimming pool. And then yung tubig, running water, kaya kahit malaki yung pool, napupuno po siya ng tubig. Ayan. Ganda. Mini pools. Ayan. So yun mga ka-farmlat, pwede tayo maglagay ng mini pool dyan. Kasi ito naman po ay running water. Ano, ito lilinisin lang naman po ito mga ka-farmlat. Ayan. So kung gusto mo pong bukod sa pagtatanim, ayan, malalim-lalim doon. Bukod sa pagtatanim mga ka-farmlat, kabilaan po pala sapa dito. Ayan, bukal pa rin. So ayan mga ka-farmlat, bukod sa pagtatanim, kasi may source ng tubig, pwede rin po tayo mag-alaga ng hayop. Ano po? Kasi may source ng tubig, pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Ayan, baboy, pwede rin. Sa baboy mga ka-farmlat, kahit 20 to 30 heads, pwede po dito. Kasi ito po ay per farm. Kumbaga, may distance po ito sa mga bahayan. Kaya, no worries po na may magreklamong kapitbahay. Ayan, kung malakihan naman po na farm ang hanap nyo, so, need po natin ng zoning permit, mga ka-farmlat. So yan mga ka-farmlat, abot dito lang po ang video natin at dagsang biyaya po sa ating lahat. So tingin-tingin lang po kayo sa mga next upload natin at baka nasa next upload ko na po yung dream property na.